Matapos naman ang ilegal na pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, sunod-sunod na ang mga hakbang na ginawa ng ilang bansa na tila nagpapakita ng kanilang hindi pagsaayon sa International Criminal Court o ICC. Isa na riyan ang anunsyo ng bansang Hungary ng opisyal nitong pagkala sa ICC. Isang hakbang na naging tampok sa mga balita kamakailan. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, isang dating mataas na opisyal ng Malacanang ang naghayag po ng matinding puna laban sa International Criminal Court. Tinawag rin niya itong Kangaroo Court. Kung bakit alamin sa report ni Carlo de la Peña. Tinuturing ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang International Criminal Court o ICC bilang isang kangaroo court, isang pahayag na tumatalakay sa mga seryosong issue ng hindi pagkakapantay-pantay at ang patuloy na pagdududa sa kredibilidad ng institusyon. Ayon kay Panelo, ang ICC ay nahaharap sa mga usapin ng selektibong hustisya kung saan ang mga kaso ay tila pinipili batay sa mga politikal na motibo at hindi sa mga pamantayan ng tunay na katarungan. Ang problema kasi ngayon sa kanila, meron silang tinatawag na issue sa kanilang reputasyon. Dahil ang ginagawa nga nila, nagiging politika yung kanilang paglilitis. Kaya gusto nila ipakita na okay pa sila. Ayon kay Panelo, ang ICC ay tila nagsusumikap lamang na buhayin ang kanilang nawawalang kredibilidad bilang isang pandaigdigang institusyon sa pamamagitan ng paglilitis sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa kanilang headquarters sa The Hague, Netherlands. Ayon pa kay Panelo, ang hakbang na ito ng ICC ay may layuning ipakita sa mundo na sila ay patuloy na may kakayahang magpatupad ng hustisya kahit na ang mga aksyon nila ay umiiwas sa tunay na mga pamantayan ng katarungan. Subalit, ang mga hakbang ng ICC ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Isang halimbawa na lamang ay ang kasalukuyang issue ni Karim Khan, ang isa sa mga chief prosecutor ng ICC na may mga sariling kontrobersya at isyung kinakaharap na rin sa loob ng ahensya. Ang ganitong mga kaganapan ay lalo pang nagpapalakas ng duda sa kakayahan ng ICC na magsagawa ng patas at tapat na paglilitis. Kamakailan lang ipinahayag ng bansang Hungary ang kanilang opisyal na pagkalas sa ICC, isang hakbang na isang malakas na pahayag laban sa pagka-politikal na mga hakbang ng ICC. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay naging mas politikal na at hindi na nakabatay sa makatarungang proseso. Kasama pa sa mga isyong kinakaharap ng ICC, ang mga plano nitong mag-aresto sa mga kilalang leader tulad ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Russian President Vladimir Putin na mas lalong nagpapatibay ng kanilang aligasyong ang ICC ay hindi natapat sa kanyang mandato. Kaya nung inilabas nila yung warrant of arrest kay Russia President Putin at hinimbita nila, pumalas din sila. Ano pa ngayon? Lahat kumakalas na sa kanila. European yan. Ha? Itinatag ang International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Rome Statute, isang makasaysayang kasunduan na pinagtibay sa UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries noong Hulyo 1998 sa Roma. Ang layunin ng ICC ay maghatid ng katarungan sa mga pinakamabigat na krimen sa buong mundo, kabilang ang genocide, crimes against humanity, war crimes at crime of aggression. Ngunit sa kabila ng mataas na layunin nito, nahaharap ang ICC sa matinding kontrobersya. Isa na rito ang mga akusasyong pinipili lamang nito ang mga kasong laban sa mga lider mula sa Africa na tinuturing na isang anyo ng selektibong hustisya. Bukod dito, kino-question din ito ng ilang bansa dahil sa umano'y panghihimasok nito sa kanilang pambansang soberanya na nagiging sanhi ng pagdududa sa tunay na layunin ng ahensya. Kaya talagang lahat gagawin nila para magkaroon sila ng magandang imahe. Sirang-sira na nga sila. Yan ang katotohanan dyan. Sa kabila ng mga seryosong issue at kontrobersya na bumabalot sa International Criminal Court, ang kanilang kredibilidad ay patuloy na tinatanong. Ang mga akusasyon ng selektibong hustisya at ang pagpapakita ng politikal na motibo sa kanilang mga hakbang ay patuloy na nagiging hadlang sa kanilang layuning maghatid ng makatarungang paglilitis. Sa harap ng mga hamong ito, ang ICC ay nahaharap sa malaking pagsubok upang muling ibalik ang tiwala ng mga bansa at ng buong mundo
sa kanilang kakayahang magsagawa ng tapat at walang kinikilingang proseso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.